Hanapin mo ang Diyos sa Kanyang salita. Ano pang pinaka-focus nito, mga kapatid? Recovering the discipline of reading the Bible. Alam ko na pagpasok ng beer, masaya, no? Dahil parang nilulook up natin yung na-anticipate na natin ang Pasko, pati ang New Year. Kasabay ng paglamig ng panahon ay sumasabay rin ang paglamig ng ating spiritual na buhay. Sa mga nagtatrabaho, dahil papunta na ng December, tinatambakan sila ng trabaho. Naapektuhan yung kanilang devotion, naapektuhan yung kanilang prayer life dahil puro na trabaho. Sa mga nagbi-business, dahil papasok yung Pasko, di ba? Nagiging busy ang tao, namimili ng namimili, kaya alam ko, no, ang Divisoria, busy rin dahil Pasko, namimili ang mga tao. So, it affects our spiritual life. So, nito po ang ating layunin sa umagang ito, sa topic na ito, ay maibalik sa atin ang disiplina ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At mamaya po, bibigyan tayo ng gabay, practically, no? Hindi lang natin sabihin magbasa kayo, no? Dahil mahirap. Alam natin lahat na kailangan nating magbasa ng Biblia. Pero laging tanong paano at paano ko tutulungan ang aking sarili na gawin ito. Dahil kailangan ito ng discipline. And that's the reason why meron tayong subtitle, Recovering the Discipline of Reading the Bible. So mago pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang Psalm 119 verse 1 to 8. Psalm 119 verse 1 to 8. At basahin po natin yung talata. Paki-flash na lang po. Psalm 119 verse 1 to 8. Basahin ko po ang English, sa inyo po ang Tagalog. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. They also don't know iniquity, they walk in His ways. Thou hast commanded us to keep Thy precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep Thy statutes. Then shall not be ashamed when I have respect unto all Thy commandments. I will praise Thee with uprightness of heart when I shall have learned Thy righteous judgments. I will keep Thy statutes, or forsake me not utterly. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa pagkakataon na muling mapagbulayan ang iyong mga salita. Dalangin namin ang iyong pagkilos at paggabay na iparating mo sa amin ang katotohanan na dapat naming malaman mula sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin, in Jesus' name. Amen. Kaupo na po tayong lahat. Ang ating pong text ay galing sa verse 2. Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Yan, sa konteksto po ng ating pinakatema is ang ating topic, seeking God's Word. Hanapin natin ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya, lifestyle mo ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero may mga pagkakataon na maraming mga distractions sa life na agaw ang ating atensyon. Pero meron ba, dumating ba sa buhay mo na parang namimiss mo magbasa ng Biblia pero parang wala kang time? No? Namimiss mo magbasa ng Biblia pero parang may mga bagay na nagdi-distract sa'yo. So, mga kapatid, it's about time na i-recover natin. Ibalik natin, no? Recovering, bakit? Na-discover na natin ito
na wala lang ang discipline. So we have to recover the discipline of reading the Bible. Ang Psalm 119 po ay kung babasahin natin isa profound reflection, malalim na pag-reflect sa napakaganda at makapangyarihan na salita ng Diyos. Binibigyan ito ng diin yung kagalakan, yung mga pagpapala at yung pagbabago ng buhay ng isang tao kapag siya po ay nilasap niya sa kanyang sarili ang salita ng Diyos na kanyang pinagbubulayan. Verses 1 to 8 highlight the blessings of obedience. No, anong sabi po rito? Sa text natin binasa kanina, no, mahaba pero pinapakita po rito, na-highlight dito ang mga pagpapala ng pagsunod sa salita ng Diyos. The call to diligence, na hindi lang basta magbasa, kundi sipagan natin ang pagbubulay ng salita ng Diyos. And the psalmist's commitment to God's Word. Kailangan din ng commitment. Kung gusto natin na patuloy na matuto, patuloy na lumalim sa salita ng Diyos at makilala ang Diyos sa ating buhay, let us seek God in His Word and seek His Word, seek His truths, at kailangan po maging committed po tayo. Sa mundo po natin ngayon na napakaraming mga distractions, right? Na umaagaw ng ating atensyon. Marami sa ating mga Kristiyano nag-struggle sa kawalan ng tinatawag na interest sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya itong Psalm 119 reminds us that rediscovering the discipline of reading Scripture leads to spiritual renewal. Nanlamig ang ating mga buhay spiritual. Baka na-miss na natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, pero ang laging tanong, paano ako magsisimula muli? Paano ko ibabalik ang apoy ng salita ng Diyos? Naalala ko noon ang sarap-sarap magbasa ng salita ng Diyos, pero ngayon parang ang hirap magbasa, no? Nakailang words ka pa lang, sinara mo na. Mga kapatid, bakit nga ba tayo nahihirapan magbasa ng salita ng Diyos? Of course, yun po ang una natin titingnan. There is the apathy to read the Bible. Apathy. Hindi po yun yung kanta, ha? No? Apathy, hindi po yun. Apathy, ibig sabihin, the lack of interest to read the Bible. Apathetic, no? Kawalan ng interest. Kasi bakit? Pag binuksan mo ang Biblia, siyempre, parang isang puti na punong-puno ng mga letra. Sa mabas, kailangan may visual, no? Kailangan muna may picture para makuha yung attention mo na magbasa. Marami kasi sa atin, iba-iba ang learning. No? Marami sa atin, ilan sa atin, talagang they enjoy reading. Kahit ano pa yung papel na nakikita nila, talagang babasahin nila. Yung mga letters, kung ano man ang nakalagay doon. Meron naman iba sa atin, visual ang learning. Kailangan may picture. Mas natututo sila kung nanonood sila ng movie, nanonood sila ng documentary, mas natututo sila doon. Pero mga kapatid, anuman ang ating learning, wala tayong ibang magagawa kundi basahin ang salita ng Diyos. Kasi it's about discipline. It's about discipline. Ilan sa atin, auditory, no? Kailangan naririnig niya. Meron din naman sa YouTube, mga audio Bible, pwede pa rin kayong makinig. Habang kayo naglalaba, may ginagawa, nagpi-play lang yung Bible. Alam mo yung minsan, may ginagawa ako, nakikinig lang ako ng audio Bible. Mas may napansin ako na hindi ko napansin nung nagbabasa ako. No? Kasi kung lalo na kung yung audio Bible, napakaganda ng pagkabasa, talagang may mga emphasis ang bawat salita. Napabalik ako sa Bible, binasa ko ulit. Minsan, may iba-ibang klase ng learning. Although ako ay visual, minsan na nagkakaroon din ako ng learning sa pakikinig. So, try to explore kung paano kayo matututo. Nasa sa inyo yun eh. Maraming paraan para tayo ay bumalik sa pagmamahal sa salita ng Diyos. Pero ito ang dahilan kung bakit hindi na tayo nagbabasa. There is the apathy, lack of interest. Bakit? There is the distractions of the world. Marami.
Nandun yung ating cellphone. Sa cellphone, nandyan na lahat. Right? Nandyan yung social media, nandun na rin yung entertainment, pinag-isa na dyan. Nandyan din ang Bible mo. Kung dyan ka na babasa ng Bible, nandyan yung Netflix mo, no? May Disney Plus ka pa dyan, baka lahat na ng entertainment na platform, dinownload mo na. No? Pag may bagong palabas, napapanood mo. Updated ka lagi. So, nandun yung distraction na sa halip magbasa ka ng Biblia, manunood ka na lang. Lagi pang nagno-notify. No? May bagong palabas ang Netflix, may bagong palabas ang kung ano man. Nagno-notify sa'yo. Nagbabasa ka, inaabangan mo to. Sa halip magbasa ka, nanood ka na lang. So, napakarami po na nagdidistract at umaagaw ng ating atensyon para mahalin natin ang salita ng Panginoon. At ginagamit yun ng Diablo para tayo ay lumayo sa Panginoon. Ang mundong ito ay ibibigay sa atin ang lahat ng napakaganda sa ating mga mata, sa ating mga tenga, at gagawin lahat ng Diablo, i-offer niya lahat sa iyo para akalain mo na ang mga ito ay mas maganda kaysa sa salita ng Panginoon. Pero at the end of the day, pagka ikaw ay nagkaroon ng problema at down ka sa buhay, hindi yun makukuha ng panunood sa Netflix. Hindi yun makukuha, kakabrowse mo ng Facebook. Babalik ka sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng Matthew chapter 13, verse 22, He also that received seed among the thorns is he that heareth the word. And the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Ang portion po na ito ay galing sa parable ng ating Panginoong Hesus. Tama? Kung naalala natin, sa nagsaboy ng salita o ng butil. At ang butil, according sa interpretation ng ating Panginoon, ito ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay para mga butil na kung saan sinasabog. At napupunta sa iba't ibang klase ng lupa. At ang iba't ibang klase ng lupa, nire-represent nito ang kondisyon ng puso ng tao. Ang ilang butil ng salita ng Diyos napunta doon sa gilid ng daan. At dahil ang daan ay laging inaapakan, matigas, hindi bumaon yung buto. Anong nangyari? Dumating ang mga ibon at pinagtutuklaw ang mga buto. It shows na ang salita ng Diyos ninakaw ng Diablo. Pangalawa po, napunta ito sa saan? Mabato-bato. Doon sa mabato-bato, may lupa ba doon? Meron. Pero dahil maraming bato, hindi malalim ang ugat. Dumating ang tag-init, dumating ang iba't ibang klase ng klema, natuyot itong ang buto. Nagkaroon ba ng panahon na tumubo? Yes, tumubo. Pero dahil wala siyang malalim na ugat, ito rin ay namatay. Pangatlo, itong binabanggit dito, ito'y klase ng puso na napunta sa yung butil ng salita ng Diyos napunta sa dawagan o mga damo na maraming tinik. Dahil may lupa doon, yung butil ay tumubo, lumaki rin, pero habang ito ay lumalaki, kasama sa paligid niya, lumalaki rin yung mga damo na may tinik. Sinakal itong butil na tumubo, namatay. Ganon din sinasabi po rito. Pinapakita po rito na tayo ay mga anak ng Diyos na tumanggap ng kanyang salita. Tandaan natin, ang lahat ng sinasabi rito tumanggap ng salita ng Diyos. So it shows na ito ay isang tao na tumanggap ng salita ng Diyos pero divided ang kanyang isip. Hindi siya nakapokus sa Diyos at sa salita ng Diyos. Meron pa siyang iniisip na ibang mga bagay sa mundo. Kaya katulad ng isang butil na tumubo, lumaki, sinakal siya ng mga sumasama rin lumalaki ng mga dawag, mga damong may tinik-tinik, ganoon din ang isang Kristiyano. Siya ay isang mananampalataya, tumanggap ng salita ng Diyos, pero kaya lang, merong mga bahagi ng kanyang buhay na kung saan hindi niya maalis, at yun ay sumasakal sa kanya para siya ay lumago. At ang resulta, siya po ay naging hindi mabunga spiritual. Hindi nag-grow. Bakit? Matagal lang sa church. Pero
Upo, uwi lang. Upo, uwi. Walang nangyari. Matagal na sa church, pero walang ginagawa na pakikibahagi. No? Mga kapatid, may mga ilan sa atin talagang tawag ng trabaho, no? Hindi naman natin sasabihin mag-resign na kayo. Hindi naman natin sasabihin yun. Hindi rin naman natin i-demand ang mga members na ganon. Pero ibig sabihin, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, makita mo sa iyong sarili na dapat priority ang Diyos at ang kanyang salita sa iyong buhay. Dahil kung hahayaan lang natin, marami pong bagay ang magchuchok sa atin, sasakal sa atin, ang ating trabaho, ang ating time sa ating family, ang ating time sa kung ano pa man na binigay natin sa ating negosyo. Kung hahayaan lang natin yon, mawawalan tayo ng panahon para sa kanyang salita. Now, himay-himayin natin ito. Sabi rito, binanggit ditong the care of this world. Tinanggap niya ang salita ng Diyos, pero maraming tinik sa itong nakatumanggap ng salita ng Diyos. And the care of this world, yan, sabi rito, it refers to anxieties, mga distractions sa buhay, at excessive focus sa mga mundo, sa mga makamundong bagay, mga material na bagay. Marami pong pwedeng umagaw ng ating oras. Mahal natin ang ating pamilya, of course, pero pwede rin silang maging dahilan para mawalan ka ng panahon sa Diyos. Mahal natin ang ating trabaho, dahil hindi ka naman kakain pag wala kang trabaho, pero ang trabaho mo ay maaaring mag-agaw ng oras mo para sa Diyos at sa kanyang mga salita. So, ang mga words na ito at mga kaabalahang ito nagdo-dominate sa puso ng tao na unang isang mananampalataya and leave little room for spiritual growth. Baka punong-puno na ng maraming mga bagay ang iyong puso at wala ng room para sa iyong spiritual na paglago. Kailangan natin itong makita, mga kapatid. At sabi rito, the deceitfulness of riches. Ano yun? Masama po bang maghangad na maging mabuti ang ating buhay? I think may kinakilala kay Tony Fowler. No? Yung vlogger, no? Lagi yung trending eh. Sabi niya, yung money cannot buy happiness, para lang yun sa mahihirap. Kasi kung may pera ka, you can buy happiness, sabi niya, no? Sinong nakaranas sa inyong mga ospital, walang perang panggamot? Happy ka? Ba? Sinong nakaranas sa inyo na walang pambili ng pagkain sa araw-araw? Happy ka? So money can buy happiness, no? But it can't buy joy. Because joy is a kind of gladness deep within our heart na hindi nakabase sa anumang bagay na nangyayari sa ating buhay. Kahit bumagyo, kahit walang pera, kahit walang-wala ka, ito yung kagalakan na nararanasan ng isang tunay na mananampalataya. Kagalakan na kahit in the midst of storm, pwede niyang sabihin, ako ay nagagalak sa Panginoon. So yun, maybe money can buy happiness, but it can't buy joy. Mas malalim po ito at spiritual, at ang pinanggagalingan ay walang iba kundi ang Diyos. So yes, kailangan natin ng pera. Hindi natin sinasabi wag na tayong magtrabaho. Hindi natin sinasabi wag na tayong magnegosyo. Kasi ang lahat naman ng ito galing sa Diyos. Binigay niya sa atin upang tayo ay pagpalain at gamitin para tayo ay matugunan ang ating araw-araw na pangangailangan. Pero kung ang ating isip ay napunta na lamang doon, mga kapatid, we miss yung pinaka-importante. Si Martha ay sobrang busy sa pag-atikaso sa Panginoon. Pero si Mary, sabi ng Panginoon, pinili niya ang most needful one. And that is listening to the Word of God. Bakit? Kasi pagka mahirap na ang buhay, ang lahat ng material na bagay, makikita mo hindi makakatulong sa iyo.
Hindi makakatulong sa mental health mo, hindi makakatulong sa pinagdadaanan mo na inner problem. Salita pa rin ng Diyos. Ang taong walang salita ng Diyos, sa hanap ng advice sa ibang tao. Di po ba? Makipag-usap sa psychologist, makipag-usap sa mga tao na maaaring pwedeng mag-advise sa kanya. So, you don't realize as Christian na meron kang salita ng Diyos. You don't realize na meron kang mapaghuhugutan ng tamang advice. Yung Biblia. At ang kanyang salita. So, bakit nga po ba merong lack of interest sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Because of distraction. Tayo ay masyado nakafocus sa entertainment, sa ating gadget, sa ating trabaho, social media, higit kaysa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa po, mayroong tinatawag na spiritual dryness. Yan. Pakiano na lang po. Spiritual dryness. Naiwan na yata ito eh. Yan. Spiritual dryness. It's the time na kung saan nine-neglect mo na ang salita ng Diyos at yun nga, nawawalan ka ng interest sa iyong spiritual na buhay at nawawala ang joy para basahin pa ang salita ng Diyos. There are times na parang naiisip mo, kailangan ko ng salita ng Diyos. Pero pag binasa ko, parang di masaya. No? Parang di masaya. Sabi nila, pag kumakain ka, kailangan masaya. No? Pagkapangit yung pagkain, hindi mo type, di masaya. No? So, kailangan masaya. Ang sabi naman ng mga psychologists, pag malungkot ka, bumili ka ng ice cream. Kailangan mo ng kunting sugar, no? Pampasaya. Pero mga kapatid, pagka mabigat ang problema, kahit magka-diabetic ka, kain ng ice cream, no? You know, hindi ka tunay na sasaya. So, nangyayari ang mga bagay na ito because of spiritual dryness. Una, mawawalan ka ng interest sa salita ng Diyos at sa mga bagay spiritual. At pagka tumagal pa yan, dry na dry ka na. Hindi mo na na-appreciate ang lahat ng bagay spiritual, lalong-lalo na ang salita ng Diyos. At hindi ka na rin nag-grow sa pagkilala mo sa Diyos. Sabi po sa Hosea chapter 4 verse 6, My people, the Lord is speaking, My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, or reject you, that thou should be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. The Israelite people abandoned God. Hindi dahil po wala nang nagtuturo. Hindi dahil wala nang mga ngaral na nagtuturo ng salita ng Diyos. They willingly rejected the Word of God. Wala kasi silang interest na. Ang Israelite people masyado nang umunlad ang kanilang buhay, masyado nang naging maganda ang kanilang pamumuhay. They enjoy the blessings and the abundance na binigay sa kanila ng Diyos. They forget ang dapat nilang gawin bilang isang bansa ng Diyos. Ano ba ang reason bakit pinagpala ng Diyos ang Israel? I will bless you in order for you to be a blessing to many nations. Hindi lang ito spiritual but also physical. Pagpapalain ko kayo spiritual. At kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos at na-enjoy mo ang mga spiritual na bagay na binigay ng Diyos, sumusunod actually yung physical na pagpapala. Actually, kung titingnan mo, totoo rin sa panahon natin. Tingnan mo. Isang tatay, maraming bisyo. Bumibili ng sigarilyo, alak, lahat ng bisyo. Babae. Nung nakilala niya ang Panginoon, nagbago ang kanyang buhay. Hindi na sa naninigarilyo. Magkanong isang box ng pakete ng sigarilyo. Hindi ko alam, hindi ako bumibili. Hindi na rin siya bumibili ng alak. Hindi na rin siya bumibili ng babae.
So yung lahat ng pera na pinambibili niya doon, naipon. You see? Nung binago siya ng Panginoon morally, pinagpala sa materially. Kasi minsan, yung paghihirap pala natin, consequence ng ating mga pagkakasala. So, ganun. Ang Israel ay pinagpala ng Diyos para pag sila ay pinagpala, maging daluyan sila ng pagpapala. Pero ang Israelite people, hindi. In-enjoy nila masyado ang kanilang mga pagpapala. Nakalimutan nila ang kanilang obligasyon sa Diyos na dapat sila ay maging priest ng maraming bansa. To represent God. Kaya sabi ng Diyos, my people are destroyed for lack of knowledge. Anong lack of knowledge? Tumigil na sila kilalanin ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi dahil walang nagtuturo, kundi talagang ayaw na nilang makinig. At doon nagsisimula ang tinatawag na spiritual ignorance. Sa pag-reject ng salita ng Diyos at pagkilala sa Kanya. Sabi po sa Revelation chapter 2 verse 4, Thou hast left thy first love. Sinabi ito ng Panginoong Hesus, indictment, no? Doon sa Church of Philadelphia. Iniwan nyo ang inyong unang pag-ibig. Kayo ba naalala nyo ang inyong unang pag-ibig? Hindi yun siya. Ang unang pag-ibig nagsisimula sa Diyos. Sabi ni John, no? God is love. At ang sino mang nasa Diyos, nasa Kanya ang pag-ibig. So, regardless ng experience natin, sino man mga minahal natin, hindi yun ang ating first love. Ang ating first love dahil ang source of love ay ang Diyos, sa Kanya nagsimula ang pag-ibig, siya ang ating first love. Pero, ang indictment ni John sa Church of Philadelphia, sabi niya, iniwan nyo ang inyong unang pag-ibig. Ano ibig sabihin? Iniwan nyo ang Diyos sa inyong mga buhay. Mga kapatid, kumusta ang inyong first love? Nagde-date pa ba kayo? Ibig sabihin, may time ka pa ba sa Kanya? No? Nag-e-effort ka pa ba to know God sa iyong buhay? Kung hindi na, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Mga kapatid, huwag mo iwan ang Diyos sa iyong buhay. Dahil never ka naman niya iniwan. Never tayong iniwan ng Diyos. Sa kabila ng ating mga paghihirap, sa kabila ng ating mga reklamo, mga complaints sa buhay, hindi tayo iniwan ng Diyos. Tayo ang umiiwan sa Diyos. And soon, marirealize natin na wala tayong ibang pupuntahan kundi sa Diyos pa rin. Bakit? Sa Kanya pa rin tayo sasaya. Sa Kanya pa rin tayo tunay na magiging satisfied sa buhay. Sapagkat Siya ang lumikha sa atin, lumikha ng puso natin, at Siya rin ang magpupuno nito. Hindi po ng kahit anuman bagay sa mundo. Hindi po ng kahit anumang relasyon sa mundo. Ang Diyos pa rin ang magpupuno nito. So mga kapatid, ito po ang mangyayari. Kapag tayo ay apathetic sa salita ng Diyos, it will lead us to abandon our first love. Iwan ang ating unang pag-ibig. So, for that reason, mga kapatid, sa umaga pong ito, there is the need to read the Bible. That's the point number 2. Para hindi natin iwan ang Diyos, hindi natin mapabayaan ang ating spiritual na buhay, nandyan po ang pangangailangan na basahin ito. Okay? Why? Because God's Word is essential for our spiritual growth. Kailangan ito, dahil ito'y kailangan para sa ating paglago. Sabi po sa text na binasa natin, yung main na text, no, sa verse 1, Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Pinagpala, no, or happy ang isang tao
na hindi na-impluwensahan, no, ng mga kamundong bagay, who walk in the law of the Lord. So, kailangan po natin na iusin ang salita ng Diyos. Ang sabi po ni Peter in 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Katulad ng isang sanggol na nagnanais ng gatas ng kanyang ina. At kapag hindi nabigyan, talagang iiyak at magwawala. Desperate sa gatas na makainom. Ganon din dapat tayong mananampalataya. Bilang mananampalataya, lalong-lalo na kung ikaw ay bago, alam ko, nandoon yung hangarin mo na matuto sa salita ng Diyos. Tayong mga dati pa, yun ang ating problema. Yung mga bagong mananampalataya, marahil marami silang hindi alam. Pero alam nyo kung anong maganda sa kanila? Meron silang desire na wala tayo. Nandun sa kanila ang pagkauhaw na sa ating mga matagal ng mananampalataya, parang over-familiar na sa salita ng Diyos. So, as newborn babes, desire the sincere milk of the word upang tayo ay lumago. Upang tayo ay lumago. Wala pong ibang paraan, mga kapatid, para tayo ay mag-grow, kundi lagi ang salita ng Diyos. Dito sa church, maganda ang choir, no? Napakaganda naman talaga. Ang music, maganda. Ang fellowship, maganda. Pero at the end of the day, saan ka ba mag-grow? Paano ka ba lalago bilang isang mananampalataya? Paano mo mas makikilala ang Diyos? Wala namang ibang paraan, kundi ang salita pa rin ng Diyos. Mga kapatid, kailangan mo pa rin bumalik sa salita ng Diyos. Basahin mo ito. Mahirap, tulungan mo ang sarili mo dahil tutulungan ka ng Diyos. Hindi naman pinanganak si pastor nung pinanganak siya, napakagaling na sa Biblia at alam na ang Bible. Hindi. At kahit naman ngayon, mas marami pa rin ang hindi ko pa alam. Nung nagmasteral ako, mas nakita ko na mas marami pa rin akong hindi alam. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang paghahangad sa salita ng Diyos, hindi lang ito para sa mga bago, kundi para rin sa mga dati na. No? Anong naalala ko yung isang awit, no? I love to tell the story for those who know it best. Sinong those who know it best? Tayo, matagal na. Sapagkat ang pagkauhaw, hindi lang para sa bago, kundi para rin sa mga dati na. Pero bakit ang mga matagal ng mananampalataya na nagiging stagnant sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Because we stop to explore. Akala natin, alam na natin, huminto na tayo. Mamaya makikita natin dito sa mga practical application kung paano tayo dapat na mag-grow pa sa salita ng Diyos sa ating pagbabasa. Kasi minsan akala natin, alam na natin yung 66 books ng Bible, nabasa mo na ang buong Biblia, akala mo, alam mo na. Hindi po. Pag hinimay-himay mo yan, makikita mo marami ka pang hindi alam. Pero tumigil tayo sa pag-grow. Tumigil tayo na mag-explore pa, na mag-dig pa, na mas malaman pa, makilala ang Diyos sa Kanyang salita. And that's the reason why tayo ay tumitigil sa paglago. So, kailangan po ang pagbabasa ng salita ng Diyos because God's Word is essential for spiritual growth. Pangalawa po, Scripture provides guidance and wisdom. Wala pong pinakamainam na magbibigay sa atin ng gabay at karunungan kundi ang salita ng Diyos. Maraming libro po na nagtuturo, no, about self-esteem, no, mga how-to sa buhay, how to be a good communicator, di ba? How to be a good person, how to please people around you, maraming books na ganun. Pagpapaunlad sa sarili. Pero mga kapatid, wala pong pinakamainam na pwedeng mag-guide sa atin at magbigay ng karunungan, kundi ang salita ng Diyos. Tuturuan ka, bubuksan ang isip mo. Sabi po sa verse 4, doon sa main text natin,
Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Kailangan natin ang salita ng Diyos, pero tandaan natin mga kapatid, kinukuman tayo ng Diyos na hindi lamang ito basahin, kundi basahin ito na may kasipagan. We have to be diligent. Sa pag-aaral nga natin sa school, di ba? You have to be diligent para makakuha ka ng mataas na marka. Kung ang Diyos may grado sa atin, papasa kaya tayo? No? Okay na 75? Yung ilan sa atin, 96 yung first grading, naging 95 yung second grading, hindi matanggap. Hindi matanggap. Pero yung laging 75 nakakuha ng 80 ay pinakamasaya sa buhay, no? Satisfied na. Totoo yan. Sobrang taas ng expectation mo at pagka bumaba, sobrang nadidepress ka. Yung iba naman, okay lang, no? Basta pasa lang. Nung nakakuha na medyo mataas, sobrang saya. Pero mga kapatid, tayong mananampalataya, nagsisimula tayo na hindi natin alam ang kanyang salita. Kung ang Diyos may grado, well, ang Diyos ay maunawain, no? Inaasahan ng Diyos, ine-expect ng Diyos na tayo ay nag-grow. Mga kapatid, wag naman lagi kung 75 ka pa rin hanggang ngayon. Dapat po tayo ay nag-grow sa ating pagbabasa at pagkilala sa Diyos. Of course, ang unang hakbang sa pagkilala sa Diyos ay ang pagbabasa ng kanyang salita. So, thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. How to keep the precepts or the Word of God diligently? Maraming paraan, mga kapatid. Mamaya po makikita natin sa ating practical application. Sabi po ng Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang iyong salita ay lampara, no, ng aking paanan at ilaw sa aking daan. It shows guidance. Sa kapag madilim ang lugar, kailangan natin ng liwanag na mag-guide sa atin para tayo makarating sa ating patutunguhan. Mga kapatid, ano ang nag-guide sa iyo? Sino ang nag-guide sa iyo? Sa iyong buhay. Mahirap kapag alam mo yung parang feeling mo mag-isa ka lang sa buhay at parang walang nag-guide sa iyo. Feeling mo lost ka, no? Walang nagbibigay ng advice sa iyo, wala kang mapagtatanungan, mahirap. Ikaw lang ang mag-i-explore. Kung ikaw ay magsisimula sa negosyo, kailangan mo rin ng advice. So, by the way, no? Ginulat tayo ng Kapitid Coffee. Wow. Di namin alam, nag-New Year lang, may business na kayong kape. No? Kaka-kape natin, kayo na lang nagtinda. Diba? Ayos. Pero I believe, no, na nakakuha kayo ng ideas, kaya kayo nag-business. Hindi nyo naisip lang, tara, magbenta tayo ng kape. No? Natikman ko actually, masarap. No? Spanish latte, yan. Pambira, hindi ko alam saan nyo kinuha. May training ba kayo? Kinuha? Hindi? Magaling kayo. No? Siguro, sinama lang sa dila. No? Pero I believe may mga na-accumulate silang idea. No? Dahil mahilig naman sila sa kape, baka kuwang-kuha nila yung lasa. Masarap, no? Spanish latte. Ano ibig sabihin kong mga kapatid? No? Lahat kailangan natin ng ideas bago ito isagawa. Kung mag-aaral ka, di ba? Magtatanong ka muna, anong bang school ang pinakamalapit at ano ang school na pinaka-practical sa aking bulsa? Yan. Part yun ng desisyon sa buhay na kailangan mong harapin. Kung ikaw naman ay bagong mananampalataya at wala kang church at malayo sa iyo ang mga simbahan, nagtatanong ka rin, ano kaya ang church na mas makakatulong sa aking paglago? Yan. So, lagi tayong humihingi ng advice. At yun po, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Binibigyan tayo ng gabay sa buhay sa mga desisyon na ating gagawin. Pag pinag-uusapan kalooban ng Diyos, alam mo ba ang kalooban ng Diyos?
Napakalawak. Pero ang laging tanong natin, ganito, para malaman ang kalooban ng Diyos. Ang lahat ng bagay na ikabubuti natin at tayo ay napapalapit sa Diyos, yun ay kalooban ng Diyos. Pagka mayroong mga bagay na lumalayo sa atin sa Diyos, hindi yun kalooban ng Diyos. Sapagkat laging nais ni Lord na tayo ay lumapit sa Kanya. Kung ang trabaho mo nagiging dahilan para lumayo ka sa Diyos, no? Hindi kita hinahamon na iwan mo trabaho mo, pero nawa dumating sa sarili mo na hanapin mo kung alin ang mas matimbang. Dahil laging nais ni Lord na tayo ay malapit sa Kanya. Your work, your business, ano pa man sa buhay mo na nagpapalayo sa iyo sa Diyos, hindi ito kalooban ng Diyos. Pangatlo po, bakit natin kailangan na magbasa ng salita ng Diyos? Hindi lamang po ito essential para sa ating spiritual growth. Ito po ay nagpo-provide ng guidance and wisdom. At pangatlo, reading Scripture draws us closer to God. Mas na mararamdaman mo na close kayo ni Lord kung ikaw ay laging babad sa Kanyang salita. Paano daw pinagtitibay ang relasyon? Paano ba nagiging matibay ang relasyon? Ang ating mga nanay at tatay dito, no, matagal na sa relationship nila, pero siguro marami silang advice na mabibigay. Ano ang secret ng matatag na relasyon? No? Ano ba? May mga tips ba kayo? Sabi nila, ang isa sa sekreto ng matatag na relasyon ay communication. Makipag-usap. Makipag-usap. Kung ang communication ay nananatili at patuloy niyong na-enjoy, sigurado po, matatag ang relasyon. Bago nasira ang isang relasyon, dumating muna sa point na wala na kayong ganang mag-usap. Nanlamig na kayong dalawa, wala na kayong pinag-uusapan, kaya nanlamig. By the way, break na si no? Barbie Fortesa, saka Jack Roberto. Bungad ng taon, break up si Barbie Fortesa. Bakit ba? Well, dumating sila sa point na nanlamig na ang kanilang communication. Nag-aaway na sila palagi. So, nag-lead yun sa kanilang breakup. Mga kapatid, ang ating relasyon sa Diyos nangangailangan ng consistent na communication. Communication. Sabi po rito sa verse 7, I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned the righteous judgment. Saan nagagaling yung pagpupuri sa Diyos? No? At kabutihan ng puso to praise God. Nanggagaling ito sa, sabi niya, when I shall have learned the righteous judgment. Ang righteous judgment na sinasabi rito, tumutukoy pa rin sa salita ng Diyos. In the book of Psalms, maraming tawag sa salita ng Diyos. Precepts, commandments, word, and depende po sa context, pero yung mga word na yan, iba-iba, ang tinutukoy pa rin yan ng salita ng Diyos. So sabi niya rito, pupurihin ko ang Diyos na may tamang puso sapagkat akin, no, natutunan ang kanyang salita. So ibig sabihin mga kapatid, para tayo ay maging masigasig pa rin sa pagpupuri sa Diyos, maging excited pa rin sa pagpunta sa church, sa pag-attend sa prayer meeting, kailangan na enjoy mo personally ang salita ng Diyos. Kaya ka tinatamad mag-church eh. Bakit? Dumaan ang buong linggo, hindi ka nagbasa ng salita ng Diyos. Hindi mo na enjoy personally si Lord. Kasi kung na-enjoy mo si Lord personally, may enjoy mo na i-worship siya kasama ang ibang mga tao. Para ka lang nanonood ng movie, di ba? Na kapag gustong-gusto mo yung movie na panood mo, gusto mo i-share sa ibang tao at pag-usapan nyo. Ay ganun din po sa ating personal life. Pag wala tayong time to read the Bible and to enjoy the Word of God,
wala ka rin gana na pag-usapan to. At kung wala kang gana pag-usapan to, ano pang sense na pupunta ka sa church? That's the reason why, mga kapatid. So, there's the need to read the Bible, the Scripture, because it draws us closer to God. Meron ba sa atin dito parang napipray ka naman, nagbabasa ka naman ng salita ng Diyos, pero parang ang layo-layo ni Lord, no? Dapat parang layo-layo mo. Parang hindi kita maramdaman, Lord. Pag nagpipray ako, parang nagsasalita lang ako sa hangin. Pag nagbabasa ako, Lord, parang hindi ko maramdaman na kinakausap mo ko. Dumating ka na ba sa point na yon? That's spiritual dryness. Nawalan ka ng interes sa kanyang salita, nawalan ka ng interes sa mga spiritual na bagay at patungkol sa Diyos, kaya dumating ka sa pinaka-baba na estado ng spiritual na buhay na hindi mo naramdam ang Diyos. Mga kapatid, yun ang pinakamalungkot sa buhay. Lalong-lalo na kung Kristiyano ka, naturuan ka ng salita ng Diyos, at alam mo na anak ka ng Diyos, at dumating ka sa punto na yon, sobrang lungkot ang buhay. Because you know sa sarili na walang ibang magbibigay sa iyo ng kagalakan kundi ang Diyos at ang kanyang salita. Pero ang layo-layo mo sa kanya. So read the Bible para ikaw ay makita mo na ang Diyos ay malapit sa iyo. Kaya may mga tampo tayo sa Diyos, may mga panahon na parang wala tayong gana sa Diyos. It's because hindi tayo lumalapit sa kanyang mga salita. Sabi po ni James in chapter 4 verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ang verse po na ito sa James, from James chapter 4, in-address po ni James dito po yung problema ng worldliness. Kaya nakita rin natin, di ba, yung tinatawag na favoritism sa loob ng church. Kapag mahirap ka, diyan ka lang sa pinto. Pag mayaman ka, kumikinangalahas mo sa harap ka. Saan ang gagaling yun? Because of worldliness. Mas pinahalagahan ang material na bagay, ang physical na bagay. Kaya pagdating sa pag-deal sa bawat isa sa mga tao, tinitingnan din muna yung estado. Kung mahirap ba o mayaman. So, in-address sila ni James, hindi dapat na magkaroon ng pagkabahagi sa iglesia at hindi dapat binibigyan ng priority. Kung sino mas mayaman, sa binibigyan nyo ng priority, kailangan pantay. So, anong ating gagawin? Draw nigh to God. Lumapit sa Diyos. He will draw nigh to you. Linisin nyo ang inyong mga kamay, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ang chapter na ito ay nagpo-focus po dun sa tension, again, between living according to worldly desires at ang mabuhay na may submission sa kalooban ng Diyos. So, kinukol ni James ang kanyang readers na magkaroon ng humility, repentance, and wholehearted devotion to God. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Binibigyan po ng dito yung closer relationship with God. At ito po ay nakadepende sa initiative ng isang tao, ng isang mananampalataya. Ang Diyos laging nandyan lang. Ang Diyos hindi ka iiwan. Pero pag hindi ka lalapit, ano gagawin ni Lord? So kailangan po merong willingness na mag-respond tayo, na lumapit sa Diyos at hanapin siya sa ating mga buhay. Sabi rito, cleanse your hand. Hand symbolizes actions. Action. So kinukol tayo ni James na tayo ay mag-repent sa Diyos at magkaroon ng moral purity at bilang mananampalataya, kailangan nating iwan ang mga bagay na kung saan hindi ayon sa kalooban ng Diyos para tayo ay magkaroon ng closer relationship with God. Tayong mananampalataya, ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Tama? Hindi ibig sabihin, pag ikaw ay nagkamali, i-abandona ka na ng Diyos. Mawawalang yung kaligtasan. Hindi yun biblical.
Pero merong isang bagay na mahalaga na nawawala. Hindi ang relationship, kundi ang iyong fellowship. Kristiyano ka, ligtas ka, pero dahil may mga bagay sa buhay mo na hindi mo maiwan, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, and for that reason, na-disfellowship ka sa Diyos, hindi ka makapag-pray, hindi ka makapag-devotion, you feel like malayo ang Diyos sa iyong buhay, malungkot. Yun. Hindi nawala ang iyong relationship, anak ka pa rin ni Lord, pero ang nawala yung fellowship. The fellowship that you enjoyed with God during devotion and prayer, ngayon, wala na. So, anong kailangan gawin? Ayusin. Para maramdaman mo at ma-assure mo sa sarili mo, dahil hindi naman nagdududa ang Diyos na anak ka niya eh. Ikaw lang. Darating sa iyo ang pagdududa dahil hindi ka na lumalakad sa Kanya. At mahirap po yun dahil wala kang kapayapaan. So, purify your heart. Ang puso naman po ay nagre-refer to internal attitudes, thoughts, and motivation. Ay ano naman yung double-minded. Dinidescribe po nito yung paghati, yung divided loyalty. Dapat hindi divided, no? United. Pero double-minded describe divided loyalty na nagwi-waver between God and the world. Gusto mong mahalin si Lord pero may mga bagay na parang hindi mo maiwan. So, si James, ina-urge tayo to wholeheartedly love God and commit ourselves to God. So, mga kapatid, mahalaga po ang pagbabasa ng salita ng Diyos because God's Word is essential for spiritual growth and it provides guidance and wisdom. Pangatlo, it draws us closer to God. Pangatlo po, at last point natin. So, ano po ba ang mga paraan para tayo ay magbasa ng salita ng Diyos? Ways to read the Bible. Una po, read with discipline. Basahin mo ang kanyang salita na may disiplina. Commit to regular, intentional time in God's Word. Kayo po, anong oras yung time nyo na mag-devotion? Wala. No? Kung wala kang sinet na time, huwag mo asahan sarili mo na magdi-devotion ka. It's either morning, it's either evening, pero kailangan po may time ka. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, meditate therein day and night, umaga at gabi. Pero sa panahon natin, talagang iba na ang panahon na masyado nang busy ang tao, maaaring hindi mo ma-meditate ang salita niya day and night, pero kailangan ito maging lifestyle. Maging bahagi ng iyong buhay. Dapat may porasyon ang salita ng Diyos sa buong araw na dadaan. Nagbabasa ka, nag-meditate ka ng kanyang salita. So, read with discipline. Kailangan lang ng disiplina. Ilagay mo umaga, kahit tanghali pa, pwede rin gabi, bago ka matulog, nasa sayo yan. But commit to regular, intentional time in God's Word. Pangalawa, read with understanding. Basahin mo na may pag-unawa. Yes, ang Biblia hindi ganun kadali unawain. Pero may problema kung nagbabasa ka lang for the sake na makabasa. Nakikita natin? Mahirap unawain ang Biblia. Minsan hindi natin maunawaan. That's fine. Kasi habang tayo ay laging nagbabasa, you will see na later on, tuturuan ka ng Panginoon, unti-unti mo maunawaan. Pero wag mangyari na magbabasa ka for the sake lang na makabasa. Dahil hindi ka mag-grow. Read with understanding. Kausapin mo sarili mo, ano kaya tinuturo ni Lord sa akin mula sa talatang ito. Study Scripture with prayer and resources for deeper insight. Mag-pray ka, magbasa ka, at para ma-encourage ang sarili mo na mas lalo magbasa ng salita ng Diyos, maraming libro that teaches about God's Word. Para ma-inspire ka. No? Maraming libro, mga Christian literature na nagtuturo about sa salita ng Diyos. Hindi ko sinasabing they are better than the Word of God, kundi ginagamit natin ang mga aklat na ito para ma-inspire tayo na mas lalong magbasa ng salita ng Diyos. Kasi they are teachers from all over the world.
I think may some of you, no, na pinahiram ko ng libro. Kung tapos nyo na, balik nyo sa akin para mapahiram ko kayo ng bago. Kung tapos nyo na. No? Kung binasa nyo ba? Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, ano ang paraan? Rightly dividing the word of truth. Hindi yung magde-devotion ako, ano kaya ang salita ng Diyos? Eto. Hindi. Kailangan systematic ang pagbabasa mo. Magsimula ka kung saan ang simula. It doesn't mean kailangan Genesis. Hindi po. Pwede kang mag-start sa dyan, pero huwag kayong magbubukas lang at kung anong una makita ng mata mo, yun na. Simulan mo sa John 1:1. Para systematic ang iyong pagbabasa. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng rightly dividing the word of truth. Marami po sa mga mananampalataya ng source ng kanilang kaalaman, YouTube. Okay naman po yan. No? Kasi may mga nagtuturo naman dyan na maayos. Ang problema, if you try to learn the Word of God na hindi systematic at nanonood ka lang ng mga random videos, napipid ka ng mga knowledge na hindi mo nakuha ang pinaka-basic. So ngayon, marami kang ang tanong na yung mga tanong na yan, hindi rin dapat tinatanong dahil kung alam mo ang basic, hindi ka nagpo-form ng ganong tanong. May mga tanong na saan ang galing ang Diyos? You see? Yung tanong pa lang na yan, mali na. Bakit? God is eternal. If you know the basic, na ang Diyos ay eternal, wala siyang simula, hindi ka magtatanong saan ang galing ang Diyos. Kaya minsan, maraming mga mananampalataya na maraming alam, pero ang kanilang pag-aaral hindi systematic. Napupunta sila sa napakalayo ng mga pag-aaral, they miss the basic. Mag-start ka sa basic. Pangatlo, read with application. Of course, itong pinakamahalaga. Let God's Word shape your life and decision. Sabi ni James, chapter 1, verse 22, be doers of the Word, and not hearers only. Hindi ka lang tagapakinig, kundi kailangan ginagawa mo rin ang kanyang salita. Now, sa ating pagtatapos, ito pong ating reflection. At kailangan natin itanong sa ating sarili, am I apathetic toward reading the Bible? Wala ba akong interest na basahin ang salita ng Diyos? This morning, ang tanong na yan para sa'yo. Pangalawa, how can I rekindle my passion for Scripture and prioritize it daily? To rekindle, alam mo yung kandilang namamatay na? Palakihin mo ulit yung apoy. Yan, paano ko ba pag-aapuyin ulit yung namamatay kong lampara, yung namamatay na apoy ng aking kandila, para mabalik yung aking passion sa salita ng Diyos at i-prioritize ito sa araw-araw? Kayo po ang nakakaalam. So ito po ang ating application. Marami po ito, 10. I-note nyo. Pero ito yung mga paraan kung paano natin gagawin. So here are some practical tips kung paano tayo madisiplin na magbasa ng salita ng Diyos. Number 1, set a regular time. Pag wala kang schedule na magbasa, talagang hindi ka magbabasa. Okay? Pangalawa, create a quiet space. Maghanap ka ng lugar na malayo sa distraction, dalhin mo lang yung Bible mo, notebook mo, at pen para isulat mo yung devotion mo. Importante rin po yun. No? Create a quiet space. Huwag kayong magdi-devotion ka, bukas yung Netflix, nanonood ka ng Squid Game. Patayin mo. Huwag ka nagdi-devotion, may Bible ka, nagbabasa ka, pero bukas yung phone mo. Tanggalin mo yun. Doon ka lang tumuon sa iyong Bible. Pangatlo, use a reading plan. May reading plan po ba kayo? Pwede kayong mag-install po sa Google, meron. May mga Christians na gumagawa ng app for us na matulungan to discipline us na magbasa. May mga Bible reading plan for the whole year. Ako po meron din ako. Meron akong sinusundan. So use a reading plan. Pang-apat, start small. Alam mo yung tamad na tamad ka magbasa, tapos magbabasa ka ng 5 chapters, wag ako. Wag. Kung alam mo sa sarili mo, hindi ka mahilig magbasa, struggle mo yon, at gusto mo i-discipline ng sarili mo magbasa, wag kayong sobrang haba. Discipline mo rin sarili mo. Sa araw na ito, hanggang dito lang babasahin ko.
Pero minsan, pag nagbasa ka, parang ang sarap magbasa. Tinuloy mo ng tinuloy hanggang napagod ka. Kasama rin yung discipline doon. No? Pwede mong basahin by context. Pwede mong, pagka talagang nag-grow ka na sa pagbabasa mo, basahin mo na by chapter. Kung nag-enjoy ka na by chapter, baka 2 chapter na. O, pagka feeling mo, napapagod ka na naman, balik ka ulit sa dati. Ang goal dito, maging consistent sa iyong pagbabasa. Hindi ang mawala at mapagod. No? Start small. Number 5, pray before and after. Of course, ang wisdom po nanggagaling sa Diyos, kaya kailangan natin hingin ang kanyang karunungan. Kasi na dumating yun sa akin, nung first time ko nagbasa ng Bible, sabi ko, ba't hindi ko maintindihan ang Bible? No? Nakadalawang chapter na ako, wala akong naintindihan. Lalo pa yung Bible na binasa ko, King James. Nagtanong ako sa mas ahead sa akin na anak din ng pastor. Sabi niya, kailangan mo ipag-pray yan. Kasi sabi ko, nagpipray naman ako, may textbook naman sa school. Naiintindihan ko. Nagbasa ako ng dyaryo, naiintindihan ko. Nagbasa ako ng Bible, 2 chapter, wala akong naiintindihan. Bakit ito ang sinasabi? Bakit ganito ang takbo? Ito yung sinabi, tapos dito, iba naman. Ano ba to? No? Sabi na sa akin, kailangan mo ipag-pray yan. Si Lord ang nagbibigay ng karunungan. And tama, hindi pinagkait ng Panginoon. Number 6, take notes. Importante po, nag-journal tayo, sinusulat natin yung ating devotion. Kasama po doon yung ating prayer. Mula doon sa devotion na ginawa mo. Mahirap, pero enjoyable. Pagka nakita mo yung araw-araw na devotion mo na pwede mong balikan, may enjoy mo. So, kung gusto natin at intention talaga natin na magbasa ng salita ng Diyos, gawin mo ito. Take notes. Siguro yung sa music team, no? I-require nyo rin may journal. No naman may journal talaga sila, di ba? Yung mga ate natin dyan, no? Dati sila may devotional notebook. Oh, ayan. No, naalala ni Pastor, nako, sinadjust na naman ni Pastor. Number 7, reflect and apply. Yan. Mag-spend time ka at isipin mo yung passage na binasa mo kung paano mo ito ma-apply sa iyong buhay. Maghanap ka ng practical na paraan na ma-practice mo ang iyong natutunan. Reflect and apply. Hindi lang basa. Number 8, use tools. Anong tools na sinasabi ko? Meron pong gusto natin talaga lumalim sa ating pagbabasa, meron pong Bible commentary, meron pong study Bible, meron pong concordance, meron pong marami po na makakatulong sa atin. Ano natin gagawin? Halimbawa, may verse na ganito, hindi mo naintindihan. Pwede ka pumunta rin sa Google, no? Pero may mga reliable na website na pwede kang matulungan. What does it mean by John 3:16? Kasi siguro hindi mo naintindihan. John 3:16. Ang Google pwede ka tulungan. Pero, you have to understand na hindi lahat na nasa internet ay tama ang tinuturo. Isa lang yun sa paraan. Mas better pa rin, mga kapatid, mag-consult ka sa pastor o di kaya sa ibang mga kapatiran na may matagal ng pag-aaral ng salita ng Diyos para matulungan ka nila. And of course, number 9, involve others. Mga kapatid, kung gusto talaga natin mag-grow sa salita ng Diyos, hindi lang sa pagbabasa, matindin kayo small group. Kung matindin kayo. Kasi dito sa worship service, makikinig lang kayo. Sa small group, pwede kayong magtanong. You can engage with people na nag-aaral ng salita ng Diyos. You can suggest, Pastor, parang gusto ko sa bahay namin may small group. Hindi sabihin nyo sa amin. Hanapan natin schedule. No? Yan. Buksan nyo ang inyong mga tahanan po para sa salita ng Diyos. Kung gusto talaga natin matuto. Number 10, stay consistent. Yan. May time po na baka busy ka, napagod ka, hindi ka nakapag-devotion. Nangyayari yon. It's okay, don't be discouraged. Kung ang journal mo na-miss isang araw, it's okay. Don't be discouraged. Ang goal natin dito, to be consistent. Hindi ibig sabihin perfection.
Kundi pag na-fail tayo, tuloy pa rin tayo hanggang matapos ang taon. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, recovering the discipline of Bible reading is essential for spiritual growth. Importante ito. Guidance and a closer relationship with God. Ito pong Psalm 119, at lalong-lalo na yung ating binasa, nire-remind tayo ng pagpapala ng Diyos, yung pangangailangan nito at yung kagalakan na hanapin natin ng Diyos sa kanyang mga salita. So, ang tanong sa umagang ito, will you commit to reviving your passion for Scripture? At basahin ito ulit sa iyong buhay. So, mga kapatid, make God's Word as priority in your life. No? Kung tayo po ay naniniwala ng salita ng Biblia ay salita ng Diyos, then prioritize natin ito. Kung tayo naniniwala ng Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa kanyang salita, then hanapin natin ito sa kanyang salita. So sa lahat po ng ating natutunan sa umagang ito, mga kapatid, ano ang ating masasabi? Sabi natin, no, I live what I believe. I believe in the Word of God. So sa umaga pong ito ang ating sasabihin. Let's read it together. Ready, begin. I believe in the Word of God, therefore I will love it and practice it as long as I live, because I live what I believe. Salamat, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito. Salamat sa iyong pagpapaalala sa amin sa panahon na kami ay nanlalamig. We pray, Father God, na ibalik mo ang apoy sa aming mga puso. At sa aming pag-aaral at pag-unawa ng iyong salita, turuan mo kami, Panginoon, na hindi lamang ito namin mapakinggan at manatili sa aming isip, kundi ito, Panginoon, ay aming maisabuhay. Sapagkat ang layunin ng pag-aaral ng salita mo ay kami, Panginoon, ay maging katulad mo sa aming isip at puso. Salamat at alam namin, Panginoon, na kami ay iyong gagabayan upang kami ay matuto. Ito pong aming dalangin, in Jesus' name. Amen.